office. Magandang umaga po. Welcome po sa Puntintahan ng Nazareth. By the way, I am Father Jules. I am the Apostolic Director of the Puntintahan ng Nazareth and the Bahay Pagdinig sa mga matatanda. So, we welcome you. You are from Batangas. Batangas. So, this is our institution. The Puntintahan This is the institution. And currently, we have 38 children. Hopefully 39 si yung kasama. So, bago po yung lahat, alam ko malayo rin ang galingan nyo, we prepared something for you kahit pagpasensya nyo na po yung almusal natin. Kain muna po tayo para tara po, sige po. Ay, hindi ka pala pa eh. Hindi ka pala pa. Kaya po ay kaya mo. Dito para kaya mo niya. Ronel. Baik pa si Ronel? Opo. Ang bagay sa yan. So, ito po by the way, ako nandito tayo. So, this is a private institution owned by the church po. Simbahan po ng San Fernando Pampanga. Archdiocese of Pampanga. Kaya kami po at umaasa lang po kami. Wala po sa yung gobyerno binibigay sa amin. Umaasa po kami sa donasyon ng mga tao. So sa loob po ng 32 years, wala po kami sa never pa naman po kami nakapagpakain ng pagkain ng gano'n ng mga alaga na nakakalit sa tahan. Tapos, more than 1 hectare. Po sa nakabakod po doon, nakabakod sa amin po. Almusal muna po tayo. Sige ho, upo mo. Okay. Ah, ganda. Nakagawa lang ako. Kung bagong building po namin yun, dyan ang pwede din pag yung mga kami. Nakagawa ko na biyahe nito sa kahit full time na lang. Sige. Tingnan mo yung mga kasama mo na sa litrato. 20. Mga special children. Kung sa pagkain po ang pinag-uusapan,
bahala na po si Father sa pagkain. Yan niyo po, opo, medyo stricto talaga ang gobyerno. Kaya tinulog din kami na hirap. Opo. Although, ewan ko po, paano Opo. Hindi po. Opo. Opo. Pero marami pa po kayo. Yes. Opo. 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 Sige po. Opo. Lalo na sa mga special children, napakadami po nilang needs talaga. Meron pa po pagka-therapy, meron pa. Dito ho, sa medicines pala, nasa 40 to 50,000 monthly yung expenses. Hindi mo naman po sila pwede hindi pa inumin ng isang araw. Wala mo na tayong gamot ngayon dahil wala pera. Hindi po pwede yan. Kasi they have to continually take their medicines. Dahil nga ho, para sa kanila. Meron ho kami tinanggap dito, 2-month-old pa lang tayo. Parang puting lang ang tinanggap na. Ngayon, nasa 5 years old lang. Yung kanyang nanay ay drug dependent. Kaya nung sila pumuntis yung bata, tinamahan yung brain. Napektuhan, no? Pero nakita po. Dati nung tinanggap po namin yung gatas ng S21, yung mamahalin na mga gatas, pinaprovide po namin lahat. Sa awa po ng Diyos, yung mga nag-donate sa atin, continues. So, dito po kasi umaasa lang kami sa donasyon ng tao. Yun yung Pampanga po. Ang Pampanga po kasi, pagdating sa simbahan, talagang napaka-supportive ng mga Katoliko. Mga relihiyoso ang tao dito. Mga relihiyoso ang mga Kapampangan, lalo na sa mga pare. Mga pare po dito, mahal na mahal ang Mga sinauna relihiyoso mga tao dito. Parang nung panahon ng Kastila. kasi ho, dito talaga yung mga Kastila eh. Mm. Kaya ho kami, supportado ho kami ng mga tao. Kahit yung gobyerno, alam naman natin, hindi mo nagbibigay ng pondo sa mga private company. Ang meron din kami mga IDs, kompleto po ng mga IDs yung mga bata. Hindi ko namin na siguro dahil marami din silang sinutulungan na iba. Opo, dito po, alam nila na medyo ayaw namin. Kaya ako dito kami. Although, for example, yung aming mayor, yung mga kaibigan kong mga politicians, actually, governor ng Pampanga, may kapakilala ko na bibigay ko dito. Opo. Bali po lahat ng documents sa government. May kulang na po, sige natin makikipag-coordinate. Pero dito po, asahan mo, yung mga batang alaga lang, ayaw ko, mapapansin ko, happy po kasi ako. Ayaw ko ng arumi, ayaw ko ng mapanghin, medyo stricto ako sa kalinisan. Pati po sa mga pag-aalaga ng mga bata, halos ko ng monitor ko po sila, kung nabibigin po ako, dito po. Meron din po kami isang institution na para naman sa mga matatanda, mga abandonado mga matatanda. Sa 30-minute drive lang po from here. Under din po sa akin yun. Yun ang mga wala nang mag-alaga sa amin. Ganun. Iniwan na po yung mga matatanda. Pwede namin nung dito dalhin. Pwede din po. Na wala ho kaming mga dokumento lamang kami Dokumento dadalhin. lang po, mga 60. Basta pumasok po ng 60. Senior, hanggang kahit na 100 years old. Kaya pa. Basta kung gustong ipaalagaan ng mga pamilya, no? Pag po may pamilya ka, doon mo talaga hindi namin ginagawa. Yun Basta lang. yung wala na pong pamilya. Wala nag-aaruga na. Kung halimbawa kung yung pamilya talagang hindi kaya, yun ho namin pinoconsider. Pero hindi po most of the time. Kasi siyempre,
i-study din po kami na kung kaya ba naman. Background check din ha. Para 49 po ang alaga namin na matatanda. So, dalawang institution, isa sa mga batang special, isa sa mga matatanda. So, kung wala mo ako dito, nandun ako. Sa kabila ha. Mga 30-minute drive lang po. Yan, mga konsyal, alam niyo kung saan dadalhin ng mga senior na walang nag-aaruga. Kasing edad ng bata, we can still accommodate. Yung follow-up cases sila sa hindi siya pwede. Ang problema po dito, naman, kami po dito kasi ang 13 years old below lang. So kapag tinanggap na po namin sila dun sa gap na yun, hanggang kumanda sila sa akin, okay lang. So kaya lang po yes. Sa age. Yun ang pagiging stricto ko ng gobyerno. But anyway, kung okay na po kayo, para ikot ko po kayo. Okay, sige. Brother, take care. Kung ako gusto pumunta dito, so dito po kami nag-accommodate ng malaking grupo. So before the pandemic po, ina-allow namin yung mga bisita na nahul nagka-pandemya. We avoid yung personal interaction dahil baka may mahawa sa mga bata. Pag may nahawa ko, talagang sumusunod na. Kami din po yung mahirapan. Simula ko ng pandemic, wala akong cases ng COVID. 0 cases ng COVID po yung mapuntahan. Kaya dahil yung mga ate ako, kaya yun po yung iniiwasan natin. So dito ho, pag hapon naman po, kung makikita nyo may mga board, mga table tennis. Actually, ang dami po po yung delay. Kaya lang po sila nung matapos kong building, will dispute sa room for their artworks ng mga bata. Actually, hanggang ngayon, nandun pa po sila, nakatira. Kaya lang po, last month, awa ko ng Diyos, sinama po ako ng submit po ng Pampanga sa kanyang paglilibot sa Europe. May nakilala ko akong mga tao doon. Kaya pinagawa ko dito sa building for the children. By the end of November, lahat po ng mga alaga namin o dito sa inilipat na po dito sa bagong building. Ang bagong building po, we can accommodate 120 disabled children. So, dati ho, naglilimit lang kami ng 40 children sa building namin doon dahil napakakit lang po. Pero dito, kaya nabanggit ko po na meron pa po kayong kakilalang pwede namin ma-accommodate dito as long na kompleto naman yung documents, we can accommodate them po. So, dadalhin ko po kayo dun sa lugar ng mga bata. Ito naman po, every afternoon, makikita nyo, and every morning, yung playground, dyan po talaga na. Grabe na naman. Kung mapapansin nyo po, yung mga aso, mga alaga ho din ng mga alaga namin. So ako po kasi, I give them task every day para ho hindi sila naka-idle. So pati ho yung mga aso, sila nag-aalaga, sila nagpapakain, sila nagpapaligo. Yung ibahan naman ho, may mga lugar sila ng pagwawalis. Hindi po namin sila inaalipin or inaalila. Pero gusto lang ho namin na hindi lang sila maghapon nakaupo o kaya walang ginagawa. Lalo na mga special children sila. Minsan hindi natin alam na nasa isip nila. So ito ho yung iba ng mga alaga. Some of them nasa school. So ang pinakabata ho namin, si Princess, yung po yung sinasabi kong 2 buwan lang namin sinulat dito. Naihabol namin ang kanyang katawan. Ito pong dalawa, bago lang din mo, sino lang sa kasi. Kaway kayo na, kaway kayo. Si Nonoy at si JL. So, tapos sila 2 taon. Ito po yung pinakabata namin, si Ruben. Ito po yung sinanggap namin last week. So kaya medyo naninibago ko siya. Pero galing ho siya sa Camarines Norte. So, galing isang week
2 linggo pa lang yata siya nandito. They're taken care of. Makikita niyo naman po. Ang staff, including the caregivers, meron po tayong 2 social workers, 2 secretary. Saka yung aming po mga caregivers ay 24/7 na nag-duty. Ibig sabihin po, kahit na gabi, may mga kasama yung mga bata. Kasi dahil po special sila, may mga iba't ibang ginagawa. Ano po? So, meron po tayo nagpapantay sa kanila ng 24/7 shifting po. And of course, yung buong center po, kung mapapansin mo, lahat ng sulok ng center ay naka-equip ng CCTV. So dahil po safety, parang na rin sa safety ng mga bata, pati po yung mga kwarto nila, naka-monitor ng CCTV. Here po, we have more than 70 CCTV cameras na nasa paligid. Pati po sa mga building, sa labas, nakikita po yung mga ginagawa namin. Dahil po kami, Clarence, you take your seat. Dahil po kami ay Catholic institution, every Sunday and first Friday, meron po kaming regular masses. Yung mga dito kung nakatira ay nagsisimba ho din sa amin. Kaya nakikita din po nila yung mga bata. At halos kakilala na po ng mga tao dito sa lugar namin, yung mga bata, including their names. Kaya ho yung community namin talagang nakikita po. Tapos so, yung banda ho doon is our main chapel. Kung masisilip niyo po dito. Mag-aalaga sa Kuya Marlon. Ito, Kuya Marlon. Sila ang mag-aalaga sa iyo, ha? Tapos, doon ho, meron ho kaming mga OJTs, nakikita niyo ho sila ngayon. They came from Ilocos. Sa Ilocos ho sila, pero katay up natin yung school nila. So last year, meron ho kaming 10. Ngayon ho, meron kaming 9 na OJT na tumutulong sa amin for 4 months. So imagine from Ilocos, nakipag-connect po sila sa amin. Stay in po sila. So for 4 months nandito sila. Para sila din, inaalagaan din namin dito. So, sabi ko bagong gawa at makaka-transfer na yung mga bata by the end of November. So kompleto na ho yung gamit niyan. May mga beds na po, may mga cabinets na sila sa rooms nila. Yung mga CRs po dyan ay napakalalaki. Dito ho kasi sa isang kwarto, nagsishare sa isang maliit na CR, nagsishare ang 12 bata. Doon ho, kahit na siguro 15 bata sa isang CR, tayo niya ho. Tapos we have 1, 2, 3, 4, 5 CRs na malalaki. Ina-harvest po namin. Kasi meron ho kaming connection din sa BFAR, may kami ng fingerlings, at kami na po yung nag-aalaga. So kapag wala hong nag-donate, titilapia tayo, mamimingwit lang po sila. Tapos meron din po kaming tupa, kambing, dun sa nakabakod naman pong yun, sa gate na yun. Dati ho, marami kaming baboy, kaya lang yung baboy yan po namin ay dun banda. Kaya may nagpatayo po ng apartment, kaya tinanggal ho namin yung mga baboy namin at manok, bibe. Dati ho, nasa more than 100 bibe, manok yung alaga ho namin. Kaya lang dahil may apartment na po doon, baka mga mall, tinanggal na. So, yan po ang mga documents na kailangan din yung i-prepare. Alam ko, dala-dala nyo po sila. Tapos kung ano man po yung future transactions natin, we just coordinate with Ma'am George sa aming social worker, resident social worker, para ho maging smooth din yung ating transactions. And if ever, kung meron ho kayong mga future na ipapaalaga din, wag ho kayong mahihiyang magtanong kay Ma'am George. Basta ho kaya namin dito sa munting tahanan, we will help. Yun naman ho yung lagi kong sinasabi sa mga tao dito. Isa ho kaming pamilya dito ngayon, kung may nangangailangan po ng tulong namin, tatanggapin po namin sila bilang kapamilya din namin. Kaya maraming salamat po. May schedule lang po ako nito. Magbibinyag ho kasi ako ng isang anak ng mga staff. So, bibinyagan ko po, kaya iiwan ko muna po kayo at papasa ko na kayo kay Ma'am George. So, bali,
sana ho nagkaroon kayo ng konting idea sa munting tahanan. Salamat. And nice meeting you po. Maraming salamat po kay Lakap, mga kagawad, sa pagtulong po sa ating mga social workers. Salamat din po. Brother. Si Ma'am George na po ang bahala dun sa office. Thank you po. Thank you po. Basta ko... Opo. Si George na po ang bahala. Birth certificate na original, and then this is the record niya since nung ma-hospitalize para at least updated po ano yung nangyari. Yan. From ito po yun doon sa at the beginning na ano niya. So ito po yung lahat original copy. Yung by CBC po siya, Meron po. ECG, yung urine analysis po na FBS or RBS, tsaka X-ray po. Meron po. Tapos yun nga po yung latest na medical certificate from Opo. Psychiatric evaluation na po. Yeah. Talagang ipupush na po na mag-aral po sila. Opo. Kaya lang namin po siya napatigil that time kasi nag-medical ano po kami, halos twice a week kami nasa sa PGH. Pero yung nag-ano po kami diyan sa private school, okay naman yung kanyang performance kasi online siya that time, nakakasabay po siya. Ano ko po kayo. Kaya lang, ngayong po year na to, hindi namin siya naipasok kasi nga, ang preparation po talaga namin is mai-transfer siya sa organization na kung saan makakapag-provide po talaga ng doon sa needs niya. Kasi given po yung si Mama Sai po kasi may ilang anak at yun nga, pinamagin ko kanina, papracticing ni Mama Saira na maghawak, mag-hold man lang ng bola, mamaya dadating si Mami, kukunin si bola, aayaw na siya. So yun po, medyo parang, ang ano po kasi din yun, imbis na practice pa rin po talaga yung kanyang physical na, parang hindi po mag-continue sana yung deterioration ng kanyang mga muscle. Kasi, ang binanggit naman po sa amin ng doktor, sa PGH noon, na at least hanggang dito pa lang yung kanyang problem. And ang good thing na po, naipalaw pa niya yung kanyang paa. Hindi nga namin may itayo na. Pero naibalaw pa niya, pag po gusto niya talagang mag-move, yung wheelchair, at syempre na nag-notice din yung mama, gagano sa ay, namumove niya. Pero pagka, Of course po yung continuous provision of nutritious food po namin sa mga bata. At saka meron din po silang relaxation time. Actually po, yung oras ng pagising po nila, tinanong ko po kay ma'am po na kung kaya niya po gumising as early as 5:30 po kapag mga Monday po, Saturday po. Kaya niya naman daw po. Pero sa Sunday, kaya na po gumising ng 4:30 po. Kasi Sunday po kasi may regular mass po kami nun. Maaga po gumigising talaga yung mga bata. Yung po nila dito, 8 a.m. po, snacks po nila. Tapos dyan na po sila niyan. Everyday po, may daily sun exposure kami. Pagkatapos silang mag-breakfast niyan, yung mga staff, tapos yung mga OJT po namin, iniikot po yung mga bata niyan for sun exposure po. After that, snacks po. Tapos, kapag may bisita po, nandiyan lang po sila sa labas po para makita po ng mga bisita po yung mga clients po namin. Actually po, everyday po yung mga visitors po namin na nagdo-donate po, na nag-visit po sa mga bata. Tapos, tsaka may 4 din po kami na senior high school po ngayon. So, kung kaya po hopefully po, kung kaya po ni Ronel po na makipagsabayan for, another class po ulit, talaga i-encourage po namin siya na pumasok po. By the way po, malapit lang po yung school nila. Diyan lang po sa Mawake din po dito ng din po. Tapos hatid sundo po sila ng namin driver po. Then, kasi ang totoo po niyan, po, panatitignan na po kung po yung, of course po sa welfare po ng bata po. Then, yung last po,
since Catholic institution po to, marami po kami spiritual activities po. Isa na rin po yung regular Sunday Mass po. At saka other spiritual activities na kinakanap po namin dito sa munting tahanan po. Kaya po mag-misa ni every Sunday. Nakaka-stay po siya. Nakaka-stay po Yes, yan. nakaka-stay. For permanent placement na po siya dito. Until 60 years old po. Actually, ang case po ni Kuya. Ako po yung nakalagay doon sa huli. I hereby voluntarily submit myself to the administration and staff ng munting tahanan, a home for poor, abandoned, surrendered, handicapped special children. Concerning my welfare with and other matters related to his illness that may occur during my stay at the center. So, since si Ronel po ay hindi makakasahin, ako po magsasahin. Ikaw na lang kaya magsahin dito. Hindi ka dapat ikaw. Ako nga habulin dito eh. Ako mawawala siya. Dito ka dito. Hindi tayo papabayaan dito. Oo. Ayun naman ang isang ginagawa. Kasi ko lang, from the beginning up to pag-exit ni Ronel para Kaya ipagtatago tayo ng Tagdan ito po tayo ng happy niyan po para kay Lola po. nakalagay po dito, it is certified, yan. Have entered an agreement for the admission of the client. Iba pa po ito sa statement. Agreement na po ito. Ito yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oo, yan. The following parties will be able to the following. The puntahanan ng nasa latas approve the transfer of and the institution will facilitate the transfer to the institution. The relevant documents of the children will turn over to Munting Tahanan ng Nazaret, which will include and not be limited to the following: social case study report, medical clearance certificate, psychological eval assessment, birth certificate, abandonment letter, PWD, IBN, etc. Ano natin talaga. Or guardian who sign this agreement to promote his best interests and welfare. Papapuputi sa akin. This agreement is sir. Sign this. Yan. Si Miss Simbulan at saka si Miss George yung and sa father ko yung kakasign. So dahil akong problema, sa akin magpupunta sa guli. Babalik 36. Sa akin. Ay, mali. Tayo ka laging mag-advance. Kaya di papasilipin ko. Ay, yan po, i-repeat po, forward ko po sa inyo yung i-forward sa akin ni Miss Lorraine na cancellation. 22 years old, pinigay kasi sa akin ay, nung ako nagtaan pa na ng pagdala. Pinaganda, ay 22 years old na nakalagay. Kung nagkaroon po siya ng aggression po, mapapahamak po yung ibang mga clients po namin. Yun po yung priority po muna namin mga wheelchair evented po. Tapos, yun po, may special condition po sila. Diagnose po sila, sir. Hindi po sila self-diagnose lang na iba po. Yung po ina-admit namin. Hindi naman po kami maselan po sa qualification as long as pasado po sila sa age requirement po namin. Basta na po ba? Yun po, wala na po silang nearest relatives po as possible po. Kung may relatives man po, kailangan handa po siyang isurrender po yung bata po dito sa institution po. Yung mga cases namin dito, abandoned po, neglected, tsaka yung mga pool po na mga client po namin. Yun po. Kung may pakilala po kayo. Open na po kami for admission po ngayon since yun, napagawa na po yung new building po namin. At may kasama din po si Robert. Oo, hindi natin sasabihin, pwede ba akong tumawag dito? Oo, hindi naman ba? Kaya ba siya magpapakita sa isa? Ito, mabait. Kaya natin sa tuba. Sa kampeng. May tubayan, may asa kami. May corti kami.
May